Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1131. Sa sandaling iyon, ang City Lord ng Thunderlight City ay nagpunta upang pag-aralan ang treasure map ng Thousand Tree Sect, habang ang Chief Steward ng City Lord Manor ay nagbigay ng natitirang 30 milyong Spirit Crystal kay Yezuan. Sa 30 milyong espiritong kristal, 20 milyon ang ipinagpalit ni Yezuan para sa mga ores at kayamanan. Pagkatapos noon, nanatili si Yezuan sa City Lord Manor. Pagkaalis ng punong katiwala ng City Lord Manor, hindi nag-atubili si Yezuan na kainin ang lahat ng ores at spirit crystal. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa ika-8 antas ng Manifestation Realm. Tumunog ang system notification. Hindi lamang iyon, ngunit si Wei Zhenchen ay nakalusot din sa ika-9 na antas ng Manifestation Realm, na umabot sa bottleneck. Kung hindi makapasok si Yezuan sa Ethereal Realm, si Wei Zhenchen ay mananatili doon magpakailanman. Ang lakas ng aking kaluluwa ay mas malakas kaysa dati. Ang aking lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yezuan, at bigla siyang nagkaroon ng gana na hanapin si Mo Xiaoye. 3 araw na lang ang nakalipas mula ng labanan. Bagamat si Mo Xiaoye ay isang reincarnator, nakalusot lang siya mula sa ika-5 antas ng Manifestation Realm hanggang sa ika-6 na antas ng Manifestation Realm, kaya hindi siya dapat nakalusot ng ganoon kabilis. Ngayon, si Yezuan ay nasa ika-8 antas ng Manifestation Realm, at kasama si Wei Zhenchen, dapat silang magkaroon ng lakas na harapin siya. Sa kasamaang palad, wala siyang anumang bakas ng Mo Xiaoye. Hindi niya alam kung saang sulok ng mundo tumatalon si Mo Xiaoye. Kung lumabas siya upang hanapin siya, ito ay isang ganap na pag-aaksaya ng oras. Anyway, ang revenge mission ay walang time limit. Iiwan ko muna itong 3 devar points sa ngayon. My mission now is to break through. Hindi na inisip ni Yezuan ang problema ni Mo Xiaoye. Habang hinahanap ng City Lord ng Thunderlight City ang kayamanan, bumalik si Yezuan sa Hu Family Village upang ibigay ang mga top grade na kayamanan kay Luoluo. Si Luoluo ay nasa ika-5 antas na ng Manifestation Realm, ngunit kumpara kay Yezuan, ang kanyang kaharian ay napakalayo, kaya hinayaan siya ni Yezuan na makalusot muna. Makalipas ang isang araw, naramdaman ni Yezuan na oras na, kaya sinadya niyang hanapin ang Chief Steward ng City Lord Manor para magtanong. Nang makita ni Steward Xe ng City Lord's Manor si Yezuan, nagulat siya at sinabing, "Yezuan, nakagawa ka talaga ng tagumpay sa isang maikling araw." "Oo, Manager Xe. Noong pinatay ko si Zutu noong araw na iyon, malapit na akong makalusot. Ngayong nakakuha na ako ng makalangit na kayamanan at napino ito, nalagpasan ko na ang mga tanikala," mataimtim na sagot ni Yezuan. "Nagawa mong patayin si Zutu noong ikaw ay nasa ika-7 antas ng Manifestation Realm. Ngayong nakalusot ka na sa ika-8 antas ng Manifestation Realm, ang iyong lakas ay malamang na maihahambing sa isang 9th level Manifestation Realm martial artist." Kinaikit ng Chief Steward ng City Lord ang kanyang mga mata at sinabing, "Dumating ka sa tamang oras." Natukoy na ng City Lord ang lokasyon ng treasure map. "Interesado ka bang sumali sa exploration team?" "Oh," nagkunwaring nagulat si Yezuan at sinabing, "Maraming salamat. Naghahanap lang ako ng lugar para subukan ang aking kakayahan." "Sige, kung gayon, magiging bahagi ka ng expedition team." Sa pagkakataong ito, ang City Lord's Mansion ay lalabas ng todo, kasama ang City Lord na nangunguna sa koponan. Gayunpaman, kailangan mong maging handa. Ang sangay ng Thousand Tree Sect na ito ay hindi ganoon kadaling masira. At saka, baka may mga kalaban, sabi ng punong katiwala ng City Lord. "Mga kaaway." Bahagyang nagulat si Yezuan. Alam niya na ang mga kaaway na sinasabi ng punong katiwala ng City Lord ay hindi ang mga panganib sa treasure ground, kundi mga tao. Tama, ang treasure ground na ito ay nasa ilalim ng Rikshosa City. Ang ating Thunder Lustre City at Rikshosa City ay walang magandang relasyon, ngunit ang treasure ground na ito ay nasa ilalim ng Rikshosa City. Sa makatuwid, kailangan nating makipag-ugnayan sa Rikshosa City. Tumango ang punong katiwala ng City Lord. Buti naman may kaaway. Nang marinig iyon, naisip ni Yezuan ang kanyang sarili.
Saka lang siya nakapag-level up. Bukas aalis ang expedition team. Magsasama-sama muna tayo ng tatlong malalaking pamilya ng Thunder Lustre City para magtungo sa Rexosa City. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang mga detalye sa kabilang partido. Nagpatuloy ang punong katiwala ng City Lord. Naiintindihan. Tumango si Yezuan. Tapos, umalis na siya agad. Sa Thunder Lustre City, maliban sa Chief Steward ng City Lord, mayroong tatlong malalaking pamilya. Ang tatlong pamilyang ito ay lahat ay may mga eksperto sa Level 9 Siang Realm. Ang paglalakbay na ito sa 1003 sect ay magiging mapanganib. Sa makatuwid, kailangan ng hindi bababa sa Level 8 Siang Realm Expert. Ang kabuuang bilang ng mga taong nadagdag ay mas mababa sa 20. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Dumating si Yezuan sa isang lugar ng pagtitipon sa Chief Steward ng City Lord. Sa kasalukuyan, marami ng tao doon. Sa pagkakataong ito, ang City Lord's Chief Steward ng Thunder Lustre City ay pinangunahan ng Ethereal Passage Realm Expert, ang anak ni Lei Guang, si Lei Ming, at Chief Steward Exi. Nasa Level 9 Siang Realm na si Lei Ming at hindi mahina. Maliban doon, may tatlo pang Level 8 Siang Realm Consecrators. Kasama si Yezuan, 4 sila. Siya ba si Yezuan nakaka-recruit lang natin ilang araw na ang nakalipas? Not bad talaga, nasa Level 8 Siang Realm na siya sa murang edad. Mas makapangyarihan siya sa atin. Sa totoo lang, malakas ang murderous aura ng batang ito. Halatang halata na nahasa na siya sa lahat ng laban. Hindi siya tulad ng mga aristokratikong alagad ng pamilya na umaasa sa pagpino ng mga kayamanan para mag-level up. Mababa ang lakas ng labanan. Nabalitaan ko na pinatay niya si Zhu Tu noong siya ay nasa Level 7 Siang Realm at nakakuha ng treasure map. Nakapasok siya sa Level 8 Siang Realm nitong ilang araw. Ang kanyang lakas ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa atin. Ang tatlong consecrators ng City Lord's Chief Steward ay mahinang nag-usap. Nang makita ni Lei Guang na dumating na si Yezuan, naglaslas si Yezuan patungo sa langit. Kaagad pagkatapos, isang figure ang bumaba mula sa langit. Ito ay isang lilang dalawang ulo na lumilipad na dragon, ang bundok ni Lei Guang. Isa itong rank 1 Level 9 Heaven Connecting Beast, na tumutugma sa Level 9 Siang Realm. Pinangunahan ni Lei Guang ang karamihan upang tanggapin ang mga eksperto mula sa iba pang tatlong malalaking pamilya. Sa Helian family ng Thunder Lustre City, ilang tao ang lumukso sa kalangitan matapos makita ang dalawang ulo na lumilipad na dragon. Salamat, City Lord. Naikuyom ng nangungunang matanda ang kanyang mga kamao kay Lei Guang. Sa pagkakataong ito, nagkusa si Lei Guang na anyayahan ang tatlong malalaking pamilya na magtulungan at hindi siya tumanggap ng kahit isang sentimo. Ang Lei Guang na ito ay itinuturing na medyo magaling sa mga eksperto na nakita ni Yezuan. Napakabilis, ang tatlong malalaking pamilya ay umakyat lahat sa likod ng dalawang ulo na lumilipad na dragon. Ang bawat isa sa tatlong malalaking pamilya ay mayroong Level 9 Siang Realm Expert at dalawang Level 8 Siang Realm Expert. Sa kabuuan, ang Thunder Lustre City ay mayroong isang Nether Passage Realm Expert, 4 na Level 9 Siang Realm Expert, at 10 Level 8 Siang Realm Expert. Di nagtagal, lumipad ang dalawang ulo na lumilipad na dragon patungo sa Luoxia City. Marahil, hindi malalaman ng City Lord ng Luoxia City na ang sangay ng Precious Tree Sect mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan ay nasa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Ang Luoxia City ay medyo malayo sa Thunder Lustre City, ngunit ang dalawang ulo na lumilipad na dragon ay napakabilis. Dumating sila sa Luoxia City sa loob ng maikling 2 araw. Nauna silang pumasok sa Luoxia City, ngunit sa napakaraming eksperto na magkakasamang pumapasok, tiyak na maaakit nila ang atensyon ng general na nagbabantay sa lungsod. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, si Lei Guang ay orihinal na gustong talakayin ang mga bagay sa City Lord ng Luoxia City. Sa napakaraming grupo ng mga eksperto na nagmamadali patungo sa tirahan ng City Lord, malapit na silang dumating. Ngunit sa sandaling ito, ang City Lord ng Luoxia City ay personal nang lumabas upang salubungin sila. Nakatanggap siya ng balita na isang malaking grupo ng mga eksperto ang patungo sa tirahan ng City Lord. Lei Guang, anong ginagawa mo sa Luoxia City ko? Kabanata 1132.
Ang Rexhosa City at Laiguang City ay parehong itinayo ni Rexhosa at Laiguang ng personal. Bukod dito, pareho silang ipinangalan sa kanila, kaya medyo magkatulad sila. Gayunpaman, ito ay kanilang mga pangalan lamang. Himala na nga na hindi sila nagsimula ng away nang magkita sila. Rexhosa, may business, ako dito na gusto kong pag-usapan sa iyo. Si Laiguang ay dumiretso sa punto. Negosyo. Kailangan bang magdala ng napakaraming tao para pag-usapan ang negosyo? Panipi, natatakot na sabi ni Rexhosa. Bagamat ang sabi ng chismis ay may magandang karakter si Laiguang, paano kung nagpapanggap lang siya? Dahil alam kong papayag ka talaga sa negosyong ito. Kung interesado ka, umakyat ka na. Confident na sabi ni Laiguang at lumipad sa langit. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Rexhosa bago sumunod sa kanya. Isa rin siyang Ethereal Realm Elite. Bagamat hindi pa siya nakalaban ni Laiguang noon, tiwala siya na kaya niyang manalo laban kay Laiguang kung sila ay nasa parehong antas. Nang lumipad silang dalawa sa langit, mahinang sinabi ni Laiguang, Rexhosa, mayroon akong mapa dito. Ito ang mga guho ng 1003 sect 1,000 taon na ang nakalilipas. Interesado ka ba? 1003 sect. Narinig na ni Rexhosa ang puwersang ito noon, ngunit nag-alinlangan siya sa mga salita ni Laiguang. Tama, 1003 sect. Ito ang treasure map. 2 taon akong ginugol sa pagkolekta nito. Nagdala ako ng mga tao dito sa oras na ito upang maghanda para sa isang pakikipagsapalaran. Kung interesado ka, maaari tayong magtulungan. Diretso sa punto si Laiguang. Magkatrabaho. Hinahanap niya talaga ako para magkatrabaho. Nagulat si Rexhosa. Dahil may ganoong intensyon si City Master Lei, bakit hindi mo muna sabihin ang iyong mga kondisyon? 100 milyong kaluluwang kristal. Walang iniisip na sagot ni Laiguang. Ang presyong ito ay talagang medyo makatwiran. Pagkatapos ng lahat, gumastos siya ng 40 milyong soul crystal para bilhin ang 2 mapa ng kayamanan mula kay Yezuan. Kasama ang kanyang sariling mapa, ito ay magiging 60 milyon. Ngayon, 100 milyong soul crystals lang ang inaalok niya, na napaka-fair na. Hindi ito dapat maging problema para sa City Master ng Rexhosa City. Nagdududa pa rin ang City Master ng Rexhosa City. Gayunpaman, kung ito ay talagang mga guho ng 1003 sect, kahit na ito ay isang sanga lamang, tiyak na sulit ang mga kristal ng kaluluwa. Sige, maniniwala na ako sa iyo sa pagkakataong ito. Narito ang 100 inner demon pills. Ang City Master ng Rexhosa City ay naglabas ng isang bag mula sa kanyang yin at yang ring at inihagis ito. Wow! Ang dami mo talagang inner demon pills. Lumiwanag ang mga mata ni Laiguang. Dati, binigyan niya si Yezuan ng 10 inner devil pills kapalit ng 10 milyong soul crystal. Iyon ay dahil nakuha niya ang 2 pang piraso ng treasure map, kaya tuwang-tuwa siya. Kung hindi, hindi niya ibibigay ang inner devil pills kay Yezuan. Ngayon, maaari mong sabihin sa akin ang lokasyon ng mga guho ng sanga ng 1003 sect. Kung magsisinungaling ka sa akin, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa Rexhosa City ngayon. Sabi ng Rexhosa City Lord na may malungkot na ekspresyon. Kilala ng lahat ang pagkatao ko. Tingnan mo itong 3 treasure map. Hindi na nagsalita pa si Laiguang at direktang inihagis ang mga mapa ng kayamanan kay Chu Feng. Tiningnan ito ni Luo Xia, ngunit naiintindihan lamang niya ang mga salitang 203 sect. Kung tungkol sa tiyak na lokasyon, hindi niya lubos na naiintindihan. 1,000 taon din ang ginugol ko sa paghahanap ng impormasyon bago ko ma-decipher ang treasure map. Dahil ikaw at ako ay nagtutulungan sa pagkakataong ito, direkta kong sasabihin sa iyo. Huminto si Laiguang at sinabi, ito ang mga guho ng 1003 sect. Ito ay nasa ibaba mismo ng iyong Rexhosa City. Ang pagkakaiba ay wala pang 100,000 kilometro. Ang 100,000 kilometro ay itinuturing na napakahaba sa Earth. Pagkatapos ng lahat, ang Ecuador ay 40,000 kilometro lamang. Gayunpaman, ang 100,000 kilometro sa mundong ito ay maaaring masakop sa loob ng 10 minuto para sa isang taong ka-level ni Laiguang. Ano, nasa ilalim mismo ng teritoryo ng Rexhosa City ko. Nagulat si Luo Xia. Sa sandaling ito, napagtanto niya na siya ay niloko. Hindi nakakagulat na dinala ni Laiguang ang napakaraming tao. Nasa ilalim mismo ng kanyang mga paa.
Gayunpaman, kung hindi niya ginawa ang deal na ito kay Lei Guang, hindi niya malalaman. Pagdating ng oras, maaaring hanapin ito ni Lei Guang mismo. Sa kabuuan, sulit ang daang inner devil pills na ito hanggat hindi nagsisinungaling si Lei Guang sa kanya. Sige, dahil iyon ang kaso, magpapadala ako ng mga tao upang magsimulang maghukay kaagad. Kinaikit ni Luo siya ang kanyang mga mata at mabilis na bumalik sa Rexose City. Hiniling niya sa mga tao na alamin ang mga mapa ng kayamanan habang hiniling niya sa mga tao na maghanap sa lahat ng dako. Kasabay nito, si Yezuan at ang iba pa ay hindi nagpapatahimik. Naghanap din sila kung saan-saan. Si Yezuan, na may transformer na si Wei Zhenchen, ay naghanap ng napakabilis. Kahit si Lei Guang ay maaaring hindi kasing bilis ni Wei Zhenchen. Makalipas ang kalahating araw, nahanap ko. Isang martial artist ang sumisigaw sa langit habang patuloy siyang umaatake sa langit. Mabilis na nagtipon ang mga tao sa paligid. Si Yezuan ay ganoon din. Ang taong nagpadala ng signal ay isang level 8 Siyang Realm expert mula sa Thunderlight City. Nang makita niya si Lei Guang na paparating, agad niyang sinabi, "City Master, may nakita akong porma sayon sa ibaba, ngunit hindi ko ito masira." Sige, ang sanga ng 1003 sect ay nakaharap sa silangan. Ituloy ang paghahanap. Tumango si Lei Guang bilang kasiyahan. Isa pang kalahating araw ang lumipas. "Pare, nakita namin ang pasukan." Sigaw ng isang binata. Siya ay anak ni Lei Guang, si Lei Long, na nasa level 9 Siyang Realm. Pagkatapos, tinipon ng Thunderlight City at Rexose City ang kanilang mga tauhan. Nagkita muli ang dalawang eksperto sa Ethereal Realm. Nasa baba talaga. "City Master Lei, kailan tayo bababa?" Nagtatakang tanong ni Luo siya. Kapag tapos na si City Master Luo siya sa pagtitipon, maaari na tayong umalis. Sagot ni Lei Guang, "Sige, sapat na ang 10 minuto." Walang ibang sinabi si Luo siya. Agad siyang bumalik sa Rexose City at nagsimulang tipunin ang mga eksperto sa Rexose City. Kung talagang ikukumpara nila, mas malakas ang Rexose City kaysa Thunderlight City. Ito ay dahil may 4 na malalaking pamilya, at bawat isa sa kanila ay may level 9 Siyang Realm expert. Gayunpaman, pareho sina Lei Guang at Luo Xia. Tiwala sila na kaya nilang manalo laban sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagtipon si Luo Xia ng isang grupo ng mga eksperto. Mayroon pa silang ilang eksperto kaysa Thunderlight City. "City Master Lei, ito muna ang sasabihin ko. Nakabayad na ako ng 100 Inner Demon Pills. Hahatiin natin ng pantay ang iba." Sabi ni Luo Xia. "Sige, pare-pareho tayong maghihiwalay." Pumayag naman agad si Lei Guang. Magkapareho ang lakas ng magkabilang partido, kaya ang paghahati ng pantay ang pinakamaganda. Ang isang win-win na sitwasyon ay maaari lamang tumagal ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang 1003 sect ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa dalawang lungsod. Kahit na ito ay isang sangay, hindi sila maaaring maliitin. Ang parehong partido ay muling inayos ang kanilang mga koponan. Pagkatapos, pinalawak nila ang pasukan at sabay na bumaba. Nakihalo si Yezuan sa koponan ng Thunderlight City. Lihim siyang natatawa sa kanyang puso. Sa paghahanap noong nakaraang araw, na-control niya ang ilang mga martial artist ng Rexose City. Lahat sila ay nasa level 8 Siyang Realm. Ang kanyang Eye of Control ay hindi natukoy. Walang nakakaalam na 6 sa kanila ay mga alipin na niya. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa 2 City Master sa 2 koponang ito. Pagdating ng panahon, kahit ipagkanulo siya ng Rexose City, hindi matatakot ang Thunderlight City. Ang lakas ng lahat ng mga nilikha ay isang napaka-espesyal na enerhiya. Maaari nitong ilipat ang mga bundok at punuin ang mga dagat. Ang mas nakakamangha ay maaari itong magpatubo ng mga halaman at gamitin ang mga ito sa pag-atake. Ang mga alagad ng 1003 sect ay nagawin ang lahat ng martial art na tinatawag na Withered Wood Technique. Kaya naman, ang lakas ng lahat ng nilikha ay maaaring gamitin sa pagtatanim ng mga kayamanan. Maaari pa itong magamit upang pinuhin ang mga kakaibang nilalang tulad ng Three Demons para sa proteksyon at labanan. Ang mga punong demonyong ito ay maaaring hindi kinakailangang mamatay kahit na pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya naman, sa operasyong ito, kailangan ng lahat na bigyang pansin ang mga Three Demons na ito.
Kabanata 1133, napakabilis, dumating ang Thunderlight City at Rakshasa City sa pasukan ng Thousand Tree Sect. Ang pasukan ay nakaharang na ng makapal na mga halaman. Ang mga halaman na ito ay napakatigas. Kahit na ang level 9 siyang realm martial artist ay mahihirapang mag-iwan ng marka sa kanila. Ang Thousand Tree Sect ay nangangailangan ng espesyal na paraan ng pagpasok upang makapasok. Kung hindi, ang mga halaman sa pasukan ay aatake sa atin. Pagkatapos magsalita ng Thunderlight City Lord, gumawa siya ng ilang hand seal, at dumaan ang kakaibang puwersa ng Wan Siyang. Pagkatapos, ang mga halaman sa pasukan ay nagsimulang bawiin ang kanilang mga baging, na nagpapakita ng isang landas. Thunderlight City Lord, talagang nag-effort ka, gulat na sabi ng Rakshasa City Lord. Of course, it took me half a year to find this entry-level incantation. Ngumisi si Lei Guang, kahit na ang lokasyon ng kayamanan ay pinagsama-sama lamang ilang araw na ang nakalipas, nahulaan na ni Thunderlight na ang mapa ay kabilang sa Thousand Tree Sect. Kaya naman, nagsimula na siyang mangolekta ng mga pahiwatig. Dahil bukas ang pasukan, nagpatuloy ang lahat sa kanilang paglalakad. Gayunpaman, mula nang sila ay bumaba, sila ay sobrang alerto. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang lakas, kung ito ay 1,000 taon na ang nakalilipas, baka hindi pa nila kayang talunin ang mga alagad ng panlabas na sekta ng Thousand Tree Sect. Sumunod sila sa pasukan at dir-diretsyong naglakad. Pagkatapos, nakarating sila sa isang kakaibang lugar. Sa harap nila, may hindi mabilang na mga butas ng puno. Sila ay makapal na nakaimpake tulad ng isang bahay pukyutan na pinalaki ng hindi mabilang na beses. Thunderlight City Lord, ano ito? Ang Rakshasa City Lord ay tumingin sa hindi mabilang na mga butas ng puno na napapalibutan ng hindi mabilang na mga baging at hindi maiwasang magtanong. Ito ay tinatawag na Lost Forest. Ito ay isang lugar na ginagamit ng Thousand Tree Sect upang ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop. Ang Lost Forest na ito ay crisscrossed. Matapos makapasok, ang espiritual na pakiramdam ng isang tao ay lubos na mababawasan. Napakadaling mawala dito, paliwanag ni Thunderlight. Sa madaling salita, isa itong malaking maze. Pinaningkita ni Rakshasa City Lord ang kanyang mga mata. Ang isang maze ay wala. Nagkaroon sila ng maraming oras. Gayunpaman, paano kung may panganib sa Lost Forest? Pare, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Thunderlight. Wala akong ideya. Dahan-dahan lang natin itong malulutas. Umiling si Thunderlight. Bumantong hininga si Rakshasa City Lord. Thunderlight City Lord, wala ka ba talagang ideya o nagpapanggap ka? Anong ibig mong sabihin dyan? Malungkot na sabi ni Thunderlight. Lei Guang, espesyal na nakakalap ka ng impormasyon tungkol sa Thousand Tree Sect. Don't tell me na hindi mo alam kung paano lutisin itong Lost Forest. Kinaikit ni Rakshasa City Master ang kanyang mga mata at nagtanong. Ganti ni Lei Guang, mayroon akong kaunting pag-unawa sa Thousand Tree Sect, ngunit ang Lost Forest na ito ay malulutas lamang ng mga disipulo at elder ng Thousand Tree Sect. Kahit na dumating ang mga tao mula sa Thousand Tree Sect, hindi sila maaaring umalis. At saka, ang Thousand Tree Sect ay nawasak ng libu-libong taon. Saan ako hahanap ng solusyon? Napataas ang kilay ng City Lord ng Luoxia City nang marinig iyon. Dati, naghinala siya na may ruta si Lei Guang sa Lost Forest. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa paliwanag ni Lei Guang, naramdaman niyang may katuturan ito. Ang Lost Forest ay ginamit upang ipagtanggol laban sa mga dayuhang bagay upang maiwasan ang mga tagalabas na makalusot sa Thousand Tree Sect. Bukod dito, ang sekta ng sangay at ang pangunahing sekta ay maaaring hindi pareho. Kahit na dumating ang pangunahing pinuno ng sekta ng Thousand Tree Sect, maaaring hindi siya umalis. Kung ganoon nga, magpadala tayo ng ilang tao para mag-imbestiga. Iminungkahi ng City Lord ng Rakshasa City. Sige. Agad namang pumayag si Lei Guang. Hindi lamang walang benepisyo sa Lost Forest, mayroon ding posibilidad ng panganib. Sa makatuwid, ang paggalugad sa Lost Forest ay isang mabigat at walang kabuluhang gawain. Sa makatuwid, hindi maraming tao ang gustong pumunta. Gayunpaman, upang patunayan ang pagiging inosente ni Lei Guang, si Lei Long ang nagkusa at nagsabing, "Ama, pupunta ako." "Sige, ingat ka." Tumango si Lei Guang.
Para sa panig ng Rexhosa City, nagpadala rin sila ng Level 9 Siyang Realm Expert sa. Sina Lei Guang at Rexhosa ay parehong eksperto sa Ethereal Realm. Hindi mailabas ang dalawa. Paano kung may nag-isip ng masama at biglang tumalikod para patayin ang iba? Sa makatuwid, maaari lamang nilang hayaan ang iba na tuklasin ang landas. Sina Lei Long at ang Rexhosa City Level 9 Siyang Realm Expert ay random na nakakita ng dalawang butas ng puno at pumasok sa Lost Forest. Maya-maya, may umugang na tunog mula sa loob. Meron ng panganib sa loob, pero parang hindi naman masyadong malaki, ungol ni Lei Guang. Dumating at umalis ang tunog, na nangangahulugang hindi pa nasa panganib si Lei Long. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Lei Long sa butas ng puno. Lei Long, kamusta? Tanong ni Lei Guang. Pare, talagang may panganib sa loob. Ito ay mga sanga ng ilang Three Demons. Gayunpaman, pagkatapos ng libu-libong taon, ang mga Three Demons na ito ay napakahina at hindi nagbabanta sa akin. Lahat tayo ay maaring pumasok, ulat ni Lei Long. Nang marinig iyon ng lahat, nakahinga sila ng maluwag. Bagaman ito ay isang sangay ng Thousand Tree Sect, ito ay ilang beses na mas malakas kaysa Thunderlight City at Rexhosa City na pinagsama. Kung ito ay nasa tuktok nito, anumang random na Three Demon ay mas malakas kaysa Rexhosa at Lei Guang. Sa kabutihang palad, ang Thousand Tree Sect na ito ay nawasak sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, ang Lei Long na ito ay mula sa Thunderlight City, kaya hindi ito pinaniwalaan ng panig ng Rexhosa City. Makalipas ang mahigit 10 minuto, bumalik ang eksperto sa Rexhosa City na nagtungo sa paggalugad. City Master, may panganib sa loob, ngunit hindi ito magiging problema. Sabi ng Level 9 Siyang Realm Expert. Sige, tumango ang City Master ng Rexhosa City. Lumingon siya at sinabing, Lei Guang, dahil ito ang kaso, bakit hindi tayo maghiwalay ng landas? Sa ganitong paraan, hindi natin kailangang hatiin ang mga bagay na makukuha natin. Rexhosa, ang ibig mong sabihin ay kung maghiwalay tayo ng landas, kung makukuha natin ang magagandang bagay ay depende sa ating swerte. Tanong ni Lei Guang. Tama, dito nagtatapos ang ating pagtutulungan. Ang iba ay depende sa ating sariling kakayahan. Tumango si Rexhosa. Sige, sumang-ayon si Lei Guang. Ang balitang ibinalik ni Lei Long ay nakahinga siya ng maluwag. Noong una ay naisip niya na hindi siya makakadaan sa Lost Forest na ito gamit ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lakas ng Three Demons ay mababawasan ng husto. Hanggat nabigyan sila ng ilang oras, madadaanan nila itong nawawalang kagubatan. Gayunpaman, ang pagkasira na ito ay walang limitasyon sa oras. Nagkaroon sila ng maraming oras. Ngayon, ito ay depende sa kahusayan ng parehong partido. Kung sino ang unang dumaan sa Lost Forest na ito ay unang makakakuha ng mga kayamanan. Sa sandaling iyon, ang magkabilang panig ay random na nakahanap ng dalawang butas ng puno at pumasok. Dati, minarkahan nila ang lahat ng mga butas ng puno sa pagtatangkang dumaan sa Lost Forest. Sa kasamaang palad, ang Lost Forest na ito ay hindi napakadaling madaanan. Sinundan ni Yezuan ang koponan ng Thunderlight City at pumasok sa mga butas ng puno upang tuklasin. Matapos makapasok, naramdaman niya na ang saklaw ng kanyang espiritual na kamalayan ay lumiit. Gayunpaman, hindi lumiit ang saklaw ng kanyang Eye of Perception. Nangangahulugan ito na mas malakas siya kaysa kay Lei Guang sa Lost Forest na ito. Maghalo muna tayo. Pagdating ng panahon, makakahanap tayo ng pagkakataong umalis at kumilos ng mag-isa. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Mayroon siyang Eye of Perception, kaya ang kahusayan niya ay mas mabilis kaysa sa koponan ni Lei Guang. Hanggat siya ang unang dumaan sa Lost Forest, kung gayon ang mga kayamanan ay magiging kanya. Sa oras na iyon, maaari siyang makapasok sa Level 9 Siyang Realm o maging sa Nether Passage Realm. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay Kabanata 1134. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang ikatlong koponan sa mga guho ng Thousand Tree Sect. May kabuuang 6 na tao sa ikatlong pangkat na ito, na lahat ay nakadamit panggabing. Iba-iba ang kanilang lakas. Ang ilan ay nasa ikapitong antas ng Manifestation Realm, habang ang iba ay nasa Ethereal Realm. Kuya, nandito ka na.
Sabi ni Luo Xia sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na namumuno sa koponan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang Ethereal Realm Elite sa team na ito. Kasabay nito, siya ang kambal na kapatid ni Luo Xia, si Luo Xia. Little brother, nakapasok na ba ang team mula sa Thunder Lustre City? Hinubad ni Luo Xia ang kanyang scarf at nagtanong. Oo, sa tulong ni Kuya sa pagkakataong ito, tiyak na magiging atin ang mga kayamanan ng Thousand Tree Sect. Hindi lang iyon, kundi ang buong Thunder Lustre City. Tumango si Luo Xia. Sa pagkakataong ito, napakaganda ng kanyang swerte. Nagkataon na dumaan ang kanyang kapatid sa Luo Xia City, kaya tinawag niya ito. Sa pagkakataong ito, nagdala pa ako ng ilang eksperto mula sa Underworld. Siguradong mamamatay si Thunder Lustre this time. Ang mga mata ni Luo Xia ay biglang nagsiwalat ng nakamamatay na kislap. Ang Underworld ay isang assassin organization na kumalat sa buong mundo. Si Luo Xia ay isa sa mga assassin sa Underworld. Sa tulong ni Kuya, siguradong walang magiging problema. Nagpakita rin si Luo Xia ng isang tiwala ng ngiti. Gayunpaman, sa oras na ito, bigla niyang naramdaman na ang lakas ng taong nasa likod ni Luo Xia ay masyadong mahina. Tinanong niya, Kuya, bakit mayroon pang ikapitong antas ng Manifestation Realm? Ang pangkat ni Luo Xia ay may kabuuang 6 na tao. Maliban kay Luo Xia, mayroong 4 na 9th level Manifestation Realm Elites. Gayunpaman, ang huli ay nasa ikapitong antas lamang, na nagparamdam kay Luo Xia ng kakaiba. Huwag mo siyang maliitin. Siya ang pinakabagong assassin sa Underworld. Napakalakas niya. Kahit na nasa ikapitong antas pa lang siya ng Manifestation Realm, kaya niyang talunin ang dalawang 9th level Manifestation Realm Elite na nasa likod mo. Bahagyang ngumiti si Luo Xia. Ano? Nagulat si Luo Xia. Ang isang ikapitong antas ng Manifestation Realm Elite ay maaaring talunin ng isang ikasyam na antas ng Manifestation Realm Elite. Joke ba ito? Nang marinig ito ng dalawang consecrator sa likod ni Luo Xia, labis silang nadismaya. Kung tutuusin, mababa ang tingin sa kanila. Gayunpaman, ang nagsabi nito ay ang kapatid ng alkalde ng Luo Xia City, si Luo Xia. Isa siyang Ethereal Realm Elite, kaya wala silang masabi. Gayunpaman, kung naruroon si Ye Zuan, tiyak na magugulat siya. Ito ay dahil ang henyong si Luo Xia ang target ng kanyang misyon sa paghihiganti, si Mo Xiaoyi. Kasabay nito, hindi alam ni Mo Xiaoyi na pumasok si Ye Zuan. Bagamat isa siyang reincarnator, wala siyang cultivation resources at mabagal ang kanyang cultivation speed. Bagamat ang kanyang isip ay puno ng napakaraming pamamaraan ng paglilinang at mga banal na kakayahan, kung ang kanyang kaharian ay hindi sapat na mataas, hindi niya magagawang linangin ang mga ito. Dahil nagkita na ang dalawang panig, ang susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng plano sa paglilinis. Nagsanib puwersa ang mga assassin mula sa Rexose City at Underworld Palace at pumasok sa Tree Hole sa Thunder Lustre City. Ang Lost Forest ay crisscrossing, at sa loob nito ay isang malaking maze. Sa makatuwid, ang iba pang mga pamilya sa Rexose City ay naghiwalay na. Hindi lang iyon, ganoon din ang ginagawa ng Thunder Lustre City. Ang koponan mula sa Thunder Lustre City ay ganap na walang kamalay-malay na sila ay pinuntirya na ng isang grupo ng mga mahusay na sinanay na mamamatay. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Lost Forest. Pare, napakakomplikado talaga ng lugar na ito. Nagkapatong-patong na ang mapa ko sa isa't isa. Hindi maiwasang magtanong ni Leilong. Tulad ng para sa iba pang 3 dakilang. Angkan, sila ay kumalat na at naggalugad sa kanilang sarili. Sa ganitong paraan, sila ay magiging mas mahusay. Kung nagkataon na makakalabas sila, ito ay kanilang sariling kakayahan. Si Ye Zuan ay kabilang sa City Lord Manor, at siya ay naglalakad sa gitna, kaya wala siyang pagkakataong umalis. Gayunpaman, mayroon siyang Eye of Perception, na automatikong gumuhit ng mapa ng lugar na kanyang nascan. Malaki ang tiwala niya na makakalabas siya sa Lost Forest sa loob ng 1 oras. Napakakomplikado nito. Napakaraming oras na ang ginugol ko, ngunit hindi pa rin ako nakahanap ng paraan para labagin ang batas ng Lost Forest. Gayunpaman, marami tayong oras. Marahil ay makakalabas tayo pagkatapos ng kaunti pang paglibot. Sabi ni Lei Guang. Gayunpaman, ang pangkat nilang ito ay mayroong 7 tao. Lei Guang, Lei Long, Manager Xe, at Ye Zuan.
Ang apat na martial artist sa ikawalong antas ng Manifestation Realm. Medyo sayang ang paglalakad ng 7 tao sa parehong landas. City Lord, bakit hindi tayo maghiwalay? Iminungkahi ng isa sa ikawalong antas ng Manifestation Realm Consecrators. Tama, bagamat mas ligtas kaming 7 gumagalaw, ang kahusayan ay masyadong mabagal. Kung ang Rexos City ang unang makakalabas, ang mga bagay ay nasa kanilang mga bulsa. Pumayag naman ang isa pang tao. Tumigil si Lei Guang at tumango. Ayos lang, hatiin natin sa 4 na team. Nagkatinginan ang lahat, 7 tao, 3 koponan. Posibleng maghiwalay. Si Lei Guang ay nasa Nether Passage Realm, kaya siya lamang ay sapat na. Nasa ika-9 na antas ng Manifestation Realm sina Lei Long at Manager Exe. Kung magkatrabaho silang dalawa, maaaring hindi nila matalo ang Rexos City, ngunit maaari nilang maantala ang mga ito ng ilang sandali. Para sa 4 na grupo ni Yezuan, lahat sila ay nasa ika-4 na antas ng Manifestation Realm. Magiging maayos sila basta bumuo sila ng isang koponan ng dalawa. Bagamat kailangan nilang magdala ng pasanin, ito mismo ang gusto ni Yezuan. Huwag kalimutan, mayroon pa rin siyang Eye of Control. Little Brother Ye, mangyaring payuhan kami. Isang consecrator ng City Lord's Estate ang nagtaas ng kanyang mga kamao kay Yezuan. Siya ay itinalaga upang makasama si Yezuan. Payuhan mo kami. Naikuyong din ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, ang pangkat ng City Lord's Estate ay nahati sa 4 na grupo at umalis. Dinala ni Yezuan ang consecrator na ito sa isa pang butas ng puno. Gayunpaman, hindi sila naglalakad ng matagal. Eye of Control. Biglang ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo, kumikislap ang kanyang mga mata. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Na-notify ang system. Ang ikawalong antas na ito ng Manifestation Realm Consecrator ay nahuli ni Yezuan. Hinubad ni Yezuan ang kanyang Universe Ring nang walang ibang salita. Sa kasamaang palad, ang taong ito ay natural na hindi magdadala ng napakaraming bagay kapag siya ay lumabas para sa pagsasanay. Guro, hayaan mo akong manguna sa daan. Iminungkahi nitong ikawalong antas ng Manifestation Realm Consecrator. No need. I won't use you as cannon fodder. Humanap ka ng sanggang daan sa sarili ko. I'll move on my own. Direktang umiling si Yezuan. Ang taong ito ay consecrator pa rin ng City Lord's Estate. Kinokontrol lang niya ang taong ito dahil gusto niyang mag-isa. Oo, tumango ang consecrator na ito at saka umalis mag-isa. Pagkatapos, oras na para ipakita ni Yezuan ang kanyang kakayahan. Gamit ang Eye of Perception, naitala na niya ang mga lugar na kanyang nilakad at nascan. Alam niya kung aling mga landas ang konektado at kung aling mga landas ang patungo sa harapan. Dati, may nararamdaman talaga siyang ibang tao, pero dahil kasama niya si Lei Guang at ang iba pa, hindi siya makagalaw. Ngayon, kung may nakasalubong siyang iba, hindi na siya magpipigil. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ay lumipat siya sa kanyang sarili. Ano, may namatay. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Nabigla siya. Naramdaman niya na nung hinahanap niya ang pasukan sa mga guho ng Thousand Free Sect, isa sa mga martial artist ng Rexos City na kinokontrol niya ang namatay. Sino ang pumatay sa taong ito? Isa ba itong angka ng pamilya sa Rexos City, ang City Lord's Estate, o mula sa Lei Guang City? Hindi niya moari. Gayunpaman, bago siya bumaba, kinokontrol niya ang 6 na ikawalong antas ng Manifestation Realm Martial Artists. Ngayong patay na ang isa, na-control niya ang isa pa ngayon, kaya 6 pa rin sila. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, naramdaman niya na may isa pang namatay. Kabanata 1135. Mula nang pumasok tayo sa Lost Forest, walang humpay ang mga tunog. Tutal may mga demonyong puno pa rin ang nakaharang sa daan. Pinatay ba sila ng mga tao o sinaksak ng mga punong demonyo? Si Yezuan ay labis na naguguluhan. Sa oras na ito, isang matalim na baging ang biglang bumaril sa kanya. Sa kanyang Eye of Perception, napansin niya ang mga baging ng sila ay lumalaki ng ligaw. Rip! Ang baging na ito ay madaling pinutol ni Yezuan. Ang pagtatanggol ng mga punong demonyo sa Lost Forest ay magiging mas mahina kaysa sa mga baging sa kalsada, kaya maaari niyang putulin ang mga ito. Gayunpaman, ang mga baging sa paligid ng kalsada ay napakatigas.
Kahit na ang dalawang eksperto sa Nether Passage Realm, sina Lei Guang at Rek'Shaza, ay maaaring hindi sila maputol. Whatever, let's continue forward. Find the treasure is the most important thing. Hindi masyadong nag-isip si Ye Zuan at nagpatuloy siya sa pasulong. Hindi naman siya nag-utos sa iba, kaya hindi nila siya masisisi sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, hindi rin siya nagtagal bago niya natuklasan ang isang bangkay sa ibang daanan. Out of curiosity, sumugod din siya. Ang namatay ay isang martial practitioner mula sa Rek'Shaza City. Talagang nasaksak siya sa puso at namatay. Tiningnan ni Ye Zuan ang bangkay na may bahagyang nagulat na ekspresyon. Pakiramdam niya ay medyo makapangyarihan ang pumatay dahil nasa ikawalong antas ng Manifestation Realm ang patay. Bagamat nabawasan ang hanay ng kaluluwa sa Lost Forest, hindi madaling pumatay ng tahimik na martial practitioner ng ikawalong antas ng Manifestation Realm. Gayunpaman, nang maisip niya ang dalawang eksperto sa Nether Passage Realm sa loob, hindi niya ito masyadong inisip. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang, isang figure ang pumasok sa kanyang perception range. Isa itong 9th level Manifestation Realm expert, at sigurado si Ye Zuan na hindi siya mula sa Thunder Brilliant City. Dahil iyon ang kaso, mas mabuting patayin niya muna siya at pigilan ang Rek'Shaza City na bumaling sa kanya. Dahil ang magkabilang panig ay hindi na nagtutulungan, maaari rin siyang mag-strike muna at meneg. Kaagad, ginamit ni Ye Zuan ang mapa upang umikot sa harap ng kaaway at pagkatapos ay nagtago sa isang sulok. Ang eksperto sa Manifestation Realm na ito sa ika-9 na antas ay ganap na walang kamalayan sa panganib sa hinaharap, ngunit siya ay isang mahusay na sinanay na assassin. Hindi siya magiging pabaya sa anumang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit habang ginagamit ni Ye Zuan ang Eye of Perception para subaybayan ang bawat galaw niya. Malapit na. Ipinikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nagkalkula. Sa ngayon, si Ye Zuan ay nasa 100 metro lamang ang layo mula sa eksperto sa Manifestation Realm na ito sa ika-9 na antas. Hanggat ang kanyang kalaban ay lumiko sa kanto, si Ye Zuan ay maaaring umatake. Saktong pagliko niya sa kanto, biglang umalangaw ang tunog ng kung ano na bumabagsak sa hangin. Swish! Sinaksak siya ng isang baging. Isang piraso lang ng 1000 taong gulang na kahoy. Break mo na ako. Ang pang-9 na antas na eksperto sa Manifestation Realm na ito ay iniwagayway ang longsword sa kanyang kamay at madaling hiniwa ito sa kalahati. Gayunpaman, nang bumagsak ang matalim na baging na ito sa lupa, isang tinig ang umalangaw. Huff-huff, isa pang nakakatusok na tunog ang umalangaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga baging ang umaatake. Sa halip, si Ye Zuan ang sumigaw mula sa kanto. Nakakadurog pusong espada. Swish! Ang liwanag ng espada ay tumagos sa hangin, na ikinabigla ng martial artist na ito. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay itinuturing pa rin na mabilis, at direktang iniwasan niya ang kanyang mahahalagang punto. Tumagos ang liwanag ng espada sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito tumama sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Gayunpaman, ang heartbreaking sword technique ay sumabog matapos itong pumasok sa kanyang katawan. Hindi man ito dinurog ang puso niya, nasugatan pa rin siya nito ng husto. WHO, hindi inaasahan ng eksperto sa Manifestation Realm na ito sa ika-9 na antas na tambangan. Kung hindi niya direktang hinarap ang kanyang kalaban, tiyak na hindi niya maiiwasan ang pag-ataking ito. Sa oras na nakita niya ng malinaw, si Ye Zuan ay nakipagkamay na sa kanya. Kamay na nanghuhuli ng dragon. Isang dambuhalang true energy na kamay ang direktang humawak sa 9th level na eksperto sa Manifestation Realm. Ang napakalaking mahigpit na pagkakahawak ay dumurog sa kanyang mga buto hanggang sa sila ay tumirik. Mamatay para sa akin. Walang pakialam si Ye Zuan kung sino ang kanyang kalaban at muling sumuntok. Ang hakbang na ito ay signature move ni Zhu Tu, Blood Explosion Phase. Bang! Hindi makawala ang 9th level Manifestation Realm expert na ito sa pagpigil ng Dragon Capturing Hand at direktang tinamaan ng suntok sa ulo. Agad na sumabog ang kanyang ulo, at lumipad kung saan-saan ang utak at laman. Mamatay. Kaagad, mabilis na tumawid si Ye Zuan at hinubad ang kanyang Universe Ring. Medyo maraming magagandang bagay sa loob. Ang mga kaluluwang kristal lamang ay nagkakahalaga ng 10 milyon.
Idinagdag ang iba pang mga bagay, ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 30 milyong mga kristal ng kaluluwa. Medyo abnormal para sa isang solong tao na magdala ng napakaraming bagay. Ang mga taong lumabas para sa pagsasanay ay karaniwang hindi nagdadala ng masyadong maraming bagay. Ibibigay nila ang mga ito sa kanilang pamilya o itago para sa kanilang sarili. Gayunpaman, napakaraming bagay talaga ang dinala ng taong nasa harapan niya. Hindi ba siya natakot na mawala silang lahat kapag namatay siya? O baka naman wala siyang pamilya at naisip niya na kung mawawalan siya ng buhay, ano pa ang silbi ng pag-iingat ng mga bagay na ito? Ngunit sa sandaling ito, anong nangyayari? Napakaraming lason at nakatagong armas sa loob. Asasin ba ang taong ito? Sinilip ni Yezuan ang bangkay at napansing nakasuot ng itim na pampites ang biktima. Bukod dito, naalala niya na hindi pamilyar ang mukha ng biktima bago ang kanyang ulo ay nabalian. Hindi, ang taong ito ay hindi taga Rekshasa City o Thunderlight City. Hindi ko pa siya nakikita. Biglang nag-react si Yezuan. Saan nagmula ang isang dalubhasa sa Manifestation Realm sa ika-9 na antas kung hindi siya mula sa Rekshasa City o Thunderlight City? Pagbaba nila, malinaw na nagpadala sila ng mga taong magbaon sa pasukan at may mga nagbabantay pa sa labas. Kung gayon, maaaring ang pang-9 na antas ng Manifestation Realm assassin na ito ay isang dumaraan at may napansin siyang hindi kapani-paniwala, kaya siya ay sumilip. Ito ay may katuturan, ngunit nadama ni Yezuan na ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay umalis muna sa Lost Forest. Kung hindi, ang mabubuting bagay ay maaga ng iba. Sa pagkakataong iyon, tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang mga espiritual na pandama ng ibang tao ay naiwan lamang sa 1-5 pagkatapos na makapasok sa Lost Forest. Ito ay pareho para kay Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang Eye of Perception ay 5 beses na mas malakas kaysa sa kanyang espiritual na pandama. Sa pambihirang kakayahan na ito, lumabas siya ng Lost Forest nang wala pang 10 minuto. Talagang may kakayahan ng 1003 sect. Kung wala akong Eye of Perception at ang spiritual sense ko, hindi ako makakalabas kahit maglakad ako ng 1 araw. Nang inig si Yezuan, kung makukulong siya sa lugar na iyon na tinalikuran ng Diyos ng 1 buong araw, malamang nasisabog ang kanyang ulo. No matter what, nasa labas siya ngayon. Ang Lost Forest ay ang unang checkpoint ng 1003 sect upang ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop. Pagkatapos ng checkpoint na ito, nagkaroon ng dagat ng mga baging. Ang dagat ng mga baging na ito ay orihinal na puno ng hindi mabilang na mga nakakalason na insekto. Kinailangan ng mga disipulo ng 1003 sect na magpakalat ng insect repellent sa kanilang sarili bago sila makadaan. Gayunpaman, si Yezuan ay walang ganoong mga bagay sa kanya, kaya siya mismo ang dumaan dito. Wei Zhenchen, mag-transform sa isang set ng armor. Kaagad na nagbigay ng utos si Yezuan kay Wei Zhenchen. Sa susunod na sandali, nag-transform si Wei Zhenchen sa isang set ng gray na armor at binalot ng buo si Yezuan, kasama ang kanyang mga mata. Si Wei Zhenchen ay isang 9th level Manifestation Realm expert at isang Earth King. Kahanga-hanga ang kanyang depensa, kahit na ang mga makamandag na insekto ay hindi makalusot sa kanyang depensa. Kabanata 1136. Ang sangay ng 1003 sect na ito ay hindi mahina, at maraming mga elite sa ethereal opening. Kahit na ito ay inabandona sa loob ng libu-libong taon, si Yezuan ay hindi nang ahas na maging pabaya. Gumalaw siya sa katamtamang bilis. Maaaring may mga panganib sa dagat ng mga baging na ito. Sa kanyang level 8 Manifestation Realm, kahit nakasama si Wei Zhenchen, mahuhulog siya sa isang bangin na walang babalikan kung hindi siya mag-iingat. Sa kabutihang palad, nakaposisyon siya sa pasukan at labasan ng Lost Forest. Kung mayroong anumang panganib, agad niyang sisirain ang kawalan at aalis. Ang dagat ng mga baging ay napakalaki, at walang katapusan sa paningin. Naglakad si Yezuan ng kalahating oras at nasa loob pa rin. Sa sandaling ito, whoosh! Isang biglaang ihip ng hangin ang nagpatigil kay Yezuan sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa direksyon ng hangin at nakita niya ang isang malaking itim na anino. Ito ay makapal na nakaimpake, at mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. What the F***, ano ito? Nagtaas ng kilay si Yezuan.
Dahil napakalayo ng distansya, maaari lamang niyang gamitin ang Eye of Revelation para makakita ng halos. Ang anino ay halos kasing laki ng kamao at ganap na itim. Mabilis na lumapit ang grupong ito ng mga itim na anino, at mabilis silang iniwasan ni Yezuan. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga bagay na makamulto ay nakatutok kay Yezuan. Nakatingin sila sa akin. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ang grupong ito ng mga makamulto ay mas mabilis kaysa sa kanya. Maliban kung ginamit niya ang Eye of the Void, hindi niya maiiwasan ang mga ito. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya ang pagpunta rito. Kung hindi man lang niya ito malalampasan, baka umuwi na lang siya. Mata ng kaluwalhatian. Agad na kinuha ni Yezuan ang Golden Armor of Glory. Sa ilalim ng sandata ni Wei Zhenchen, naikuyong niya ang kanyang mga kamao at tahimik na naghintay. Nang lumapit ang grupo ng mga makamulto, napagtanto niyang grupo pala talaga ito ng mga lamok. Isang grupo ng mga lamok na kasing laki ng kamao. At mayroong libo-libo sa kanila. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Hindi pa sumipsip ng dugo ang grupong ito ng lamok at kasing laki na ng kamao. Kung ginawa nila, hindi ba sila ay mas malaki kaysa sa isang ulo? Wala akong pakialam kung ano ka. Mamatay ka. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang inatake ang grupong ito ng mga lamok. Pagsabog ng dugo kamao, Golden Dragon Capturing Hands. Ang kaig ng mga lamok na ito ay lumipad sa hanay ng pag-atake ni Yezuan, at ang pag-atake ni Yezuan ay dumiretso sa kanila. Bang! Boom! Kapag dama po ang Blood Explosion Fist sa mga lamok, maaari nitong pasabugan ang mga ito, ngunit 2 o 3 lamang ang maaaring patayin nito. Dahil sa malaking bilang ng mga higanteng lamok at sa kanilang mataas na bilis, agad na napalibutan si Yezuan. Sa kabutihang palad, si Wei Zhenchen ay nag-transform na sa isang suit of armor upang protektahan si Yezuan. Khlang! 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 Ang mga lamok na ito ay may napakatalas na tuka. Ang ilan sa kanila ay damapo sa katawan ni Yezuan at sinundot siya ng kanilang mga tuka, ngunit hindi nila nagawang makalusot sa depensa ni Yezuan. Haha, dahil hindi mo masisira ang depensa ko, kaya kayong lahat ay mamatay para sa akin. Tumawa si Yezuan sa loob. Si Wei Zhenchen ay nasa ika-9 na antas ng Manifestation Realm. Bukod dito, 2 beses na siyang umaban, kaya hindi masisira ang kanyang depensa. Bagamat hindi niya alam kung saan nanggaling ang kaig ng mga lamok na ito, sa tansya niya, ang iilan sa mga ito ay kayang sumipsip ng isang tao na tuyo. Gayunpaman, kung hindi nila masira ang kanyang depensa, kung gayon ito ay walang silbi kahit gaano pa sila kalakas. Nagkaroon din ng isang kawili-wiling martial art na partikular na ginamit upang harapin ang mga lamok. Ding! Natutunan ng host ang Manifestation Divine Ability, Mosquito Annihilating Palm. Ang Mosquito Annihilating Palm ay isa lamang sa mid-level na Manifestation Realm na banal na kakayahan, ngunit ito ay lubhang nakakapinsala sa mga lamok. Ito ay katulad ng paghuhukom ng dragon sa 8 Desolation Dragon Slaying Sword. Bilang karagdagan sa Eye of Glory, tataas muli ang kapangyarihan ng Mosquito Annihilating Palm. Ang mga kakaibang lamok na ito ay malalaki at malaki ang bilang. Hindi mapakali si Yezuan sa mga lamok na ito, kaya diretso siyang umatake sa galit. Nagsilabasan ang malalaking ginintuang palad, at ang bawat palad ay maaaring magpadala ng ilang higanteng lamok na lumilipad. Hanggat ang mga lamok na ito ay tinamaan ng Mosquito Annihilating Palm, lahat sila ay mamamatay sa lugar. Sa loob ng maikling 10 segundo, ang pulutong ng libu-libong higanteng lamok ay namatay na lahat sa dagat ng mga baging. Sa 10 segundong ito, si Yezuan ay natama ng hindi bababa sa 100 palad, na nangangahulugang patuloy niyang ginamit ang kanyang banal na kakayahan ng mahigit 100 beses. Kahit na ang isang 9th level na eksperto sa Manifestation Realm ay malamang na maubos ang higit sa kalahati ng kanilang True Chi pagkatapos ng patuloy na paggamit ng mid-level na Manifestation Realm na Divine Ability ng 10 beses. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa ika-8 antas lamang ng Manifestation Realm. Ayos lang kahit 100 palad ang tuloy-tuloy, dahil tama lang ang bilis ng kanyang paggaling. Sa kabutihang palad, ang Mosquito Annihilating Palm ay isa lamang sa mid-level na kakayahan ng Manifestation Realm.
Kung ito ay isang mataas na antas ng divine ability ng manifestation realm, malamang na kailangan pang gumugol ni Yezuan ng mas maraming oras. Maging ang Thunderlight City Lord at Rakshasa City Lord ay mahihirapang harapin ang napakaraming higanteng lamok. Kung sino pa man iyon, malamang na mamatay sila. Hindi maiwasan ni Yezuan na isipin ang sarili. Gayunpaman, bago siya magpatuloy sa unahan, inipon pa rin niya ang mga bangkay ng mga higanteng lamok. Sa kasamaang palad, ang mga higanteng lamok na ito ay hindi heaven-reaching beasts, ngunit mutated beasts. Ang paglamon sa kanila ay hindi magdadala sa kanya ng malaking pakinabang. Nagsimula siyang sumulong. Hindi nagtagal, isa na namang malaking kayeg ng lamok ang bumungad sa kanya. Gamit ang mosquito annihilating palm, madaling napuksan ni Yezuan ang kayeg ng mga lamok. What the hell is this place? Bakit ang daming lamok? Walang dugo ng tao o hayop na sisipsipin. Paano sila nabuhay? Hindi ito maisip ni Yezuan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip at nagpatuloy sa pasulong. Hindi nagtagal, sa unang oras pagkatapos niyang pumasok sa dagat ng mga baging, sa wakas ay nakita niya ang dulo ng dagat ng mga baging. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh whoosh whoosh, isang hindi pa nagagawang bugzo ng hangin ang umihip at pumasok sa mga tainga ni Yezuan. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin at nakita niya ang isa pang kayeg ng mga itim na anino na papalapit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila mas malaki ito kaysa sa nakaraang 2 beses. Ito ay halos kombinasyon ng 2 beses. F***, ang daming lamok, at walang pakinabang. Ano ang silbi ng pagpatay sa kanila? Galit na nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Tanging isang hanggal ang gagawa ng isang mahirap at walang pasasalamat na gawain. Gayunpaman, nang lumapit ang grupong ito ng mga lamok, napagtanto ni Yezuan na ang kayeg ng mga lamok na ito ay doble ang laki ng mga nauna. Hindi dahil mas marami ang lamok, kundi mas malaki ang katawan nila. Sa pagkakataong ito, maaaring masira nila ang depensa ni Wei Zhenchen. Nang si Yezuan ay malapit nang makapasok sa kawalan at bumalik sa pasukan upang magpahinga ng ilang segundo, nagulat siya nang makitang may kakaiba sa kumpol ng mga higanteng lamok na ito. Isa itong berdeng nilalang na hinaluan ng kumpol ng mga higanteng lamok. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin ng malapitan. Nalaman niya na ito ay isang espiritu ng kahoy. Si Wei Zhenchen ay isang earth spirit, isang uri ng kakaibang hayop. Mayroon ding mga espiritu ng apoy, mga espiritu ng tubig, mga espiritu ng kahoy, at iba pa. Sa sandaling ito, mayroong isang kahoy na espiritu sa kayeg ng mga higanteng lamok. Paano makokontrol ng isang wood spirit ang napakaraming higanteng lamok? Fine, tapos lilinisin ko silang lahat at kukunin ang wood spirit. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit, hindi mapakali si Yezuan na mag-alala. Kumpiyansa siya na kaya niyang patayin ang kalahati ng mga dambuhalang lamok na ito bago sila sumugod sa kanya. Lamok annihilating palm. Lamok annihilating palm. Pampamete ng lamok. Si Yezuan ay walang kabuluhang umatake, nagpadala ng mga golden palm prints. Gayunpaman, ang mga lamok na ito ay mas malaki kaysa dati at hindi madaling papatayin. Marahil ito ay dahil ang kaharian ni Yezuan ay masyadong mababa, o marahil ito ay dahil ang mosquito killing palm ay isa lamang intermediate myriad manifestation superpower, kaya hindi niya kayang patayin ang kayeg ng mga higanteng lamok na ito sa isang suntok. Kabanata 1137, Isa ka lang kumpol ng lamok. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Ngumuso si Yezuan sa loob. Dahil hindi sapat ang isang atake, susubukan niya ng 2 beses. Siya ay may 2 kamay, pagkatapos ng lahat. Halos kasing laki ng ulo ng tao ang kumpol ng mga higanteng lamok. May ilang lamok na, lumapit kay Yezuan at tinusok siya ng kanilang matatalas na bibig. Kotcha, kotcha, sa pamamagitan ng 2 muffled na tunog, ang sandata ni Wei Zhenchen ay nawasak, at gayon din ang brilliant golden armor. Ang matatalas na bibig ng lamok ay tumusok sa katawan ni Yezuan at nagsimulang sumipsip ng kanyang dugo. Tingnan natin kung mas mabilis kang sumuso. Mas powerful ang bloodline ko ng Tree of Life. Walang pakialam si Yezuan. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang matatalas na bibig para ilipat ang kanyang true chi and manifestation force. Bam! Bam! Bam!
Biglang sumabog ang mga higanteng lamok na sumisipsip sa kanyang dugo. Sa bloodline ng Tree of Life, ang bilis ni Yezuan sa paggawa ng dugo ay talagang nakakalaban sa langit. Pagkatapos ng lahat, ang gantimpala mula sa huling random na misyon ay nagbigay daan sa kanya na i-evolve ang kanyang Tree of Life bloodline ng isang beses. Ang mga sugat ni Yezuan ay patuloy na naghihilom, ngunit ang mga higanteng lamok ay patuloy na tinutusok ang kanyang katawan at sinisipsip ang kanyang dugo. Sa makatuwid, wala nang pakialam si Yezuan sa anumang bagay. Direkta niyang sinabi kay Wei Zhenchen na protektahan ang kanyang ulo ng buong lakas. To be more precise, yung mga mata niya. Matalino ang kayeg ng mga higanteng lamok. Sa sandaling inalis ni Yezuan ang kanyang mga panlaban, dalawa sa mga higanteng lamok ang tumusok sa puso ni Yezuan gamit ang kanilang matatalas na bibig. Inisip nila na ito ay papatay kay Yezuan at pagkatapos ay sipsipin ang kanyang dugo sa kanilang puso. Ngunit sila ay mali, napakamali. Mata ng Nirvana, Lamok Exterminating Palm, Lamok Exterminating Palm. Hindi pinansin ni Yezuan ang mga pag-atake ng higanteng lamok at ipinagpatuloy ang paglilinis sa kanila. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang walang hanggang motion machine. Hindi siya mamamatay, ang kanyang true chi ay hindi matutuyo, at maaari siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Laking gulat ng Wood Spirit sa gitna ng higanteng lamok. Matapos mapagtantong hindi maganda ang takbo, tumalikod ito at umalis. What a guy! Nalantad na ang mga bola mo at gusto mo pang tumakbo. Galit na sigaw ni Yezuan. Sa simula pa lang, nasa Wood Spirit na ang atensyon niya. Ang Wood Spirit na ito ay talagang kakaiba. Kaya nitong kontrolin ang mga dambuhalang lamok na ito. Kung makokontrol niya ang Wood Spirit na ito, maaaring makontrol niya ang isang tigre para lamunin ang isang lobo at sirain ang buong koponan ng Rexosa City. Gayunpaman, ang Wood Spirit na ito ay isang kakaibang hayop, hindi isang heavenly beast. Walang epekto dito ang Eye of Control ni Yezuan. Kayong mga lamok, lumayas kayo sa harapan ko. Agad na ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card at nagpatawag ng longsword. Sa isang kisap mata, nabuo ang isang napakalaking ginintoang espada na 12-12 metro ang haba. Walang hangganang espada ng mapaniil na emperador. Shek! Bumaba ang dambuhalang ginintoang espada, at ang libong lamok sa himpapawid ay nayanig lahat sa lupa dahil sa matinding presyon. Hindi lang iyon, kinilig pa sila hanggang sa mamatay. Ang Tyran Aikal Emperor's Limitless Sword ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa Mosquito Exterminating Palm. Gayunpaman, nangangailangan nito ng cooldown na oras ng isang araw. Ngayon, wala na si Yezuan sa kanyang paraan. Napatingin siya sa Wood Spirit na nasa harapan niya at agad itong hinabol. Ang lumilipad na Wood Spirit ay lumingon upang tumingin at sa sobrang takot ay nawala ang kaluluwa nito. Kaagad pagkatapos, biglang nagbago ang dagat ng mga baging sa ibaba, at inatake ng lahat ng baging si Yezuan. Petty tricks. Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Maingat niyang iniwasan ang mga pag-atake ng mga baging, pagkatapos ay sumugod sa Wood Spirit at humawak sa hangin. Dragon Catching Hand. Isang malaking palad ang madaling sumalaw sa Wood Spirit sa palad nito. Tingnan natin kung paano katatakbo ngayon. Mabilis na lumapit si Yezuan at sinalo ang Wood Spirit. Huni-huni. Hinamplas ng Wood Spirit ang kamay ni Yezuan, ngunit hindi ito makawala. Wei Zhenchen, i-translate mo ako. Ang Wood Spirit na ito ay isang kakaibang hayop, at gayon din si Wei Zhenchen. Dapat marunong silang makipag-usap. Sina Wei Zhenchen at Yezuan ay maaaring makipag-usap sa kanilang isipan, kaya natural, maaari silang magsalin. Sabi nito na tumuntong ako sa teritoryo nito at gusto kong umalis kaagad. Kung hindi, papatayin ako nito. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang lahat ng ito ay isinali ni Wei Zhenchen pagkatapos niyang makipag-ugnayan sa Wood Spirit. Good fellow, medyo mayabang ka. Madali na kitang patayin ngayon. Kung dadalhin mo ako para maghanap ng kayamanan, kaya kitang bitawan. Sabi ni Yezuan. Pagkatapos magsalin ni Wei Zhenchen, humirit pa ng ilang beses ang Wood Spirit. Ano? Ang sabi mo wala ng kayamanan dito. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi siya maniniwala sa kalokohang ito. Galit na sigaw niya. Kung patuloy kang nagbubuga ng kalokohan, naniniwala ka ba na papatayin kita? Huni-huni. Sige, dalhin mo ako para tingnan.
Kung hindi, papatayin kita. Tumango si Yezuan. Ang wood spirit na ito ay nakompromiso at handang dalhin siya sa paligid. Hindi na nito kontrolado ang mga bagay na aatakehin. Hinawakan ni Yezuan ang wood spirit sa kanyang kamay at umalis sa dagat ng mga baging. Pagkatapos umalis sa dagat ng mga baging, ito ang sangay ng Thousand Tree Sect. Gayunpaman, ang lugar na ito ay nasira na. Habang nasa daan, sinabi ng wood spirit kay Wei Zhenchen na mayroon pa ring malaking bilang ng wood spirits dito. Lahat sila ay pinalaki ng Thousand Tree Sect. Ang mga disipulo ng Thousand Tree Sect ay karaniwang pumipirma ng isang kontrata sa wood spirit upang madagdagan ang mga epekto ng kanilang nature power sa mga halaman. Libu-libong taon na ang nakalilipas, nagmamadaling umalis ang Thousand Tree Sect. Ang mga wood spirit na ito ay nananatili rito sa loob ng libu-libong taon. Hindi lang iyon, sinabi rin ng wood spirit na ito kay Yezuan na siya ang hari ng mga wood spirit na ito. Wood Spirit King. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bahagya siyang nagulat. Gayunpaman, pagkatapos maglibot sa isang malaking bilog at gamitin ang kanyang Eye of Perception, talagang wala siyang naramdaman na kapaki-pakinabang. Maliban sa mga three demons, wala man lang mga kayamanan dito. Talagang hindi ito mukhang isang treasure ground. Gayunpaman, sa sandaling ito. What? You want to make a deal with me? Pagkatapos magsalin ni Wei Zhenchen, gulat na tumingin si Yezuan sa Wood Spirit King sa kanyang kamay. Ngayon lang sinabi nitong Wood Spirit King na gusto nitong makipag-deal sa kanya. Bakit ka makikipag-deal sa akin? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ito ay sa labas ng kanyang inaasahan. Dahil malakas ang aura ng buhay ko. Sa pagkakataong ito, naiintindihan na ni Yezuan. Ang kanyang katawan ay may bloodline ng Sacred Tree of Life, kaya napakalakas ng aura ng kanyang buhay. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang kanyang dugo para hayaang mapisa ang mini Sky Dragon kanina. Kung ganoon, anong klaseng deal ang gusto mong gawin? Anong mga benepisyo ang makukuha ko? Tanong muli ni Yezuan. Ang isang deal ay kailangang masiyahan ng magkabilang panig. Kung ang Wood Spirit King na ito ay hindi makapagbigay sa kanya ng isang kasiya siyang pabuya, hindi siya tutulong maliban kung siya ay may konsensya. Tulungan mo akong iligtas ang Heavenly Treasure Tree at bigyan ako ng Heavenly Treasure Tree Holy Seed. Pagkatapos magsalin ni Wei Zhenchen, huminto sandali si Yezuan. Ang Heavenly Treasure Tree ay ang pangalan ng isang Heavenly Treasure Tree. Ang Heavenly Treasure Tree Holy Seed ay natural na ang binhi. Pagkatapos itanim, maaari na siyang magtanim ng isa pang Heavenly Treasure Tree. Ang Heavenly Treasure Tree Holy Seed na ito ay hindi dapat maging kapaki-pakinabang sa akin. Hindi, baka masupok ko ito. Naisip ito ni Yezuan. Sabagay, walang halaga ang dugo niya. Kahit idre niya ito, hindi siya mamamatay. Bukod dito, ang bilis ng kanyang produksyon ng dugo ay napakabilis. Dalhin mo muna ako para tingnan. Sinabi ni Yezuan sa Wood Spirit King. Pagkatapos, sa ilalim ng patnubay ng Wood Spirit King, patuloy siyang gumagala sa Thousand Tree Sect. Kabanata 1138. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng Wood Spirit King si Yezuan sa kailaliman ng Thousand Tree Sect. Dito, mayroong isang napakalaking puno na maihahambing sa 100 kwento na skyscraper. Ang napakalaking punong ito ay ang Heavenly Treasure Tree na binanggit ng Wood Spirit King. Sa sandaling ito, ang Heavenly Treasure Tree na ito ay dilaw ang kulay na nabubulok ng sukdulan. Wala itong buhay na anyo. Sa tabi ng Heavenly Treasure Tree, mayroong hindi mabilang na mga berdeng ilaw na kumikislap. Lahat sila ay wood spirits. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking bilang ng mga paro-paro, lamok, bubuyog, at iba pang kakaibang nilalang na umaaligid dito. Ngayon, naunawaan na ni Yezuan kung bakit nagawang kontrolin ng Wood Spirit King ang mga dambuhalang lamok na iyon. Ito ay dahil ang mga nilalang na ito ay umaasa sa Heavenly Treasure Tree na ito para mabuhay, at ang dahilan kung bakit ang Heavenly Treasure Tree na ito ay maaaring mabuhay ng 1,000 taon ay dahil sa mga Wood Spirit na ito. Hindi, dapat sabihin na magkasama sila. Kung matutuyo ang Heavenly Treasure Tree, lahat ng Wood Spirit ay mamamatay. Okay, tutulungan kitang iligtas itong Heavenly Treasure Tree. Nang walang ibang salita, naglabas si Yezuan ng ilang mga bote ng dugo at inihagis ito sa Heavenly Treasure Tree.
Kotsa, nabasag ang mga blood vial, at ang dugo ni Yezuan, na puno ng sigla, ay tumalsik sa heavenly treasure tree at agad na hinigop. Hindi alam kung ito ay dahil ang puwersa ng buhay sa dugo ni Yezuan ay masyadong siksik, o kung ito ay dahil ang heavenly treasure tree ay nasa huling hininga na nito, ngunit pagkatapos na masipsip ang dugo mula sa 12-12 ng mga bote ng dugo, isang berdeng ilaw ang nagsimulang lumabas at mabilis na kumalat. Mukhang kulang pa, tunangala si Yezuan. Ang heavenly treasure tree na ito ay hindi bababa sa 3,000 metro ang taas. Kung gusto niya itong iligtas, kailangan niyang duguan muli ngayon. Dahil kinuha ng mini sky dragon ang isang malaking bilang ng mga blood vial, pinutol niya ang kanyang kamay at nagsimulang damyugo. Ang life aura ng heavenly treasure tree ay nagsimula ring lumakas at mabawi ang sigla nito. Nang makita ito, nagsimulang matuwa ang mga nakapaligid na nilalang. Pagkatapos ng isang buong oras, sa wakas ay nailigtas ni Yezuan ang heavenly treasure tree. Sa sandaling ito, ang heavenly treasure tree ay nakarecover mula sa pagkalanta nito hanggang sa tuktok nito. Kasabay nito, ang puno ng puno ay nag-imbak ng malaking halaga ng dugo ni Yezuan. Malamang na malalampasan nito ang rurok nito sa maikling panahon. Nagsimulang magdiwang ang nakapalibot na wood spirits at strange beasts. Sinamahan nila ang heavenly treasure tree sa loob ng 1,000 taon, at ngayong nailigtas na ito, natural na tuwang-tuwa sila. Sige, na-save ko na. Hindi ba dapat tuparin mo ang pangako mo? Sinabi ni Yezuan sa Wood Spirit King. Ang huli ay tumingin kay Yezuan nang may pasasalamat at pagkatapos ay nanguna. Pagkatapos gumawa ng malaking bilog, nakakita si Yezuan ng isang butas ng puno 1 kilometro sa kalangitan. Kanina, noong nag-spray siya ng dugo sa paligid ng heavenly treasure tree, hindi niya nakita ang butas ng punong ito. Ngunit ngayon, mayroon talagang isa pang butas ng puno. Sa butas ng punong ito, mayroong isang berdeng buto. Kasing laki ito ng kamao at naglalabas ng berdeng ilaw. Binhi ng banal na puno ng langit na kayamanan. Dati, sa Eye of Revelation, nakikita niya na ang heavenly treasure tree ay nasa bingit ng kamatayan, at ito ay mabubuhay lamang ng ilang buwan ng higit pa. Gayunpaman, hindi niya nakita ang butas ng punong ito, ni wala siyang nakitang binhi. Good Lord, binibigyan mo ako ng blank check. Agad namang nag-react si Yezuan. May magandang plano talaga itong Wood Spirit King. Una, hayaan siyang iligtas ang heavenly treasure tree, pagkatapos ay hayaan ang heavenly treasure tree na bumuo ng treasure tree Saint Sid. Kung hindi niya iligtas ang heavenly treasure tree, kung gayon kahit na gusto ng heavenly treasure tree, hindi ito magkakaroon ng kakayahang bumuo ng treasure tree Saint Sid. Bagamat medyo hindi siya masaya, hindi mapakali si Yezuan na mag-alala. Sumugod siya at pinanatili ang treasure tree Saint Sid. Dati umaasa ang 1,000 tree sect sa heavenly treasure tree na ito para mabuhay, ngunit nagmamadali silang umalis. Kung tutuusin, kung sila ay isang hakbang na huli, maaari silang nabura. Bilang karagdagan, mayroon na silang treasure tree Saint Sid, kaya iniwan nila ang heavenly treasure tree na mag-isa. Ngayong nailigtas na ni Yezuan ang heavenly treasure tree at natanggap ang treasure tree Saint Sid bilang reward, ang deal ay itinuring na kumpleto. Gayunpaman, tulad ng pag-iingat ni Yezuan sa treasure tree Saint Sid sa devouring space. Ding! Na-activate na ng host ang hidden system, planting system. Ding! Host, gusto mo bang magtanim ng treasure tree Saint Sid? Biglang tumunog ang dalawang system notification na nagpang-inig kay Yezuan. Anong nangyayari? Isang hidden system. Nagulat si Yezuan. Naalala niya na ang tanging sistema na hindi niya na-activate ay ang bloodline fusion system. Pero ngayon, nagkaroon ng nakatagong planting system. Ito ay hindi gaanong simple. Ano ang silbi ng planting system? Hindi nagmamadaling sumagot si Yezuan. Ibinaon muna niya ang kanyang isip sa sistema ng pagtanim. Ang planting system na ito ay talagang isang planting space. Sa loob ay isang damuhan. Ang laki ng planting space na ito ay tataas habang tumaas ang level ni Yezuan. Susunod, maaaring magtanim si Yezuan ng langit at lupang kayamanan sa planting space na ito. Kapag nag-mature na ang heaven and earth treasures, maaari niyang anihin ang mga ito. Sa madaling salita, magkakaroon siya ng isang gumagalaw na lupain ng kayamanan sa hinaharap. Isang malaking bilang ng heaven and earth treasures ang isisilang,
at pagkatapos ay maaari niyang anihin ang mga ito. Ang mga kayamanang ito ng langit at lupa ay maaaring gamitin para sa paglamon, alchemy, at iba pa. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang nakaakit ng atensyon ni Yesuan ay nakaya niyang mag-imbak ng mga buhay na bagay sa planting space. Halimbawa, hindi na kailangang manatili niluwo-luwo sa planting space sa hinaharap. Haha, mabuti. Mula ngayon, gagawin kong cultivation treasure land ang planting space. Mas marami itong Yuan Chi of Heaven and Earth kaysa sa outside world. Mula ngayon, direktang makakapagtanim dito ang luwo-luwo. Magulo ang ekspresyon ni Yesuan. Gayunpaman, ang planting space na ito ay may mga kinakailangan para sa mga buhay na bagay. Hindi makapasok ang mga tao, ngunit maaaring makapasok ang mga kakaibang hayop tulad ni Wei Zhenchen at Wood Spirit. Hindi masyadong nag-isip si Yesuan at direktang sumagot sa kanyang isipan. Oo, pagkatapos, nagsimula siyang magtanim ng Heavenly Treasure Tree Saint Seed sa gitna ng planting space. Matapos itanim ang Heavenly Treasure Tree Saint Seed, tumubo kaagad ang isang maliit na sapling. Pagkatapos, gumamit si Yesuan ng bote ng dugo at ginamit ang kanyang dugo bilang pinagmumula ng tubig para diligan ang sapling sa loob ng ilang segundo. Ang sapling na ito ay tumanggap ng dugo na mayaman sa sigla at nagsimulang lumaki ng mabilis. Sa isang kisap mata, ito ay naging matayog na puno na 12-dosenang metro ang taas. Kasabay nito, pagkatapos lumaki ang maliit na Heavenly Treasure Tree na ito, naramdaman din ni Yesuan na ang Yuan Chi ng Heaven and Earth sa planting space ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Nakakamangha. Ang Yuan Chi ng langit at lupa sa planting space ay nalampasan ng spirit spring ng Humanor. Nagulat si Yesuan. Agad niyang ipinagpatuloy ang pagdidilig sa saplang ng kanyang dugo. Ang Heavenly Treasure Tree ay patuloy na lumaki at hindi nagtagal ay umabot sa taas na 100 metro. Ang density ng Yuan Chi ng langit at lupa ay higit na nalampasan ang espiritong bukal ng Humanor. Mayroon akong bloodline ng Divine Tree of Life sa aking katawan. Kung patuloy kong didilig ang Heavenly Treasure Tree na ito ng aking dugo, ito ba ay lalago bilang isang Divine Tree of Life? Biglang nagkaroon ng ideya si Yesuan. Kabanata 1139. Gayunpaman, sa paghusga sa kung paano hiningi ni Fairy Liuli ang Fountain of Youth noong araw na iyon, kahit ang pinakamataas na grade Fountain of Youth ay hindi maihahambing sa kanyang dugo. Sinubukan ni Yesuan na gamitin ang Fountain of Youth. Totoo nga, ang epekto ay mas malala kaysa sa kanyang dugo. Kahit na ang Fountain of Youth ay pinakamataas na grado, ang pangunahing epekto nito ay ang pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Kung hindi, bakit gagamitin ito ni Fairy Liuli para ipagpalat ang kanyang dugo? Hindi ko na madidiligan, baka sasabog. Kailangan kong hintayin na matuno. Pansamantalang sumuko si Yesuan sa pag-aalaga sa Heavenly Treasure Tree. Sa napakaraming chi ng langit at lupa, at sa kasalukuyang kaharian ni Yesuan, ang lugar ng pagtatanim ay kasing laki ng 2 o 3 malalaking lungsod. Ang gayong malaking espasyo ay natural na kailangang punuin ng mga halaman. Sa sistema ng palitan, ang isang tao ay maaaring makipagpalitan ng maraming buto ng mga kayamanan ng langit at lupa. Ang mga butong ito ay napakamura. Direktang ipinagpalit ni Yesuan ang lahat ng uri ng mga buto at pagkatapos ay ikinalat ang mga ito. Ang ilan sa mga kayamanang ito ng langit at lupa ay nagpabuti ng pangangatawan ng isang tao, ang ilan ay nagpapataas ng paglilinang ng isang tao, at ang ilan ay nagtipon ng chi ng langit at lupa. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga bagay. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga kayamanan ng langit at lupa ay tumagal ng hindi bababa sa 1 buwan upang lumago bago sila mani. Ang ilan ay tumagal ng 1 taon, kahit 10 o 100 taon. Kahit 1 taon, si Yesuan ay hindi man lang makapaghintay ng 1 buwan. Wood Spirit King, I'll make another deal with you. Maaari kang makinig, sinabi ni Yesuan sa Wood Spirit King. Ang Wood Spirit King ay kumurap at bahagyang tumango, na nagpapahiwatig na ito ay handang makinig. Mayroon akong isang lugar na may Heavenly Treasure Tree. Bagamat ito ay mas maliit kaysa sa iyo, ang kapaligiran at chi ng langit at lupa doon ay higit na sagana. Sa madaling salita, gusto kitang isama. Hindi ko alam kung payag kang umalis dito. Direktang sabi ni Yesuan. Nang marinig ito,
nag-isip ng mabuti ang Wood Spirit King, pagkatapos ay hayaang magsalin si Wei Zhenchen. Sige, pwede ka nang pumasok at tingnan mo muna. Tumango si Ye Zuan, at direktang gumamit ng isang espesyal na paraan upang hayaan ang Wood Spirit King na makapasok sa planting space. Kung nais ng isa na pumasok sa ganitong uri ng lugar ng pagtatanim, kailangan lamang ng pahintulot ng may-ari. Ngunit kung may gustong umalis, kailangan nilang hingin ang opinyon ni Ye Zuan. Inimbak ni Ye Zuan ang Wood Spirit King sa planting space. Pagkatapos, sumabog ang Wood Spirit King. Ang lugar ng pagtatanim ay talagang mas mahusay kaysa sa Thousand Tree Sect. Kahit nasa tuktok ng Thousand Tree Sect, ang Heaven and Earth Yuan Chi ay malamang na nasa antas na ito lamang. Kung ang Heavenly Treasure Tree na iyon at ang iba pang mga kayamanan ay aalagaan, ang Yuan Chi ng Heaven and Earth ay tiyak na hihigit pa sa Thousand Tree Sect. Para sa Wood Spirits at iba pang mga hayop, ito ay simpleng langit. Nang walang ibang salita, agad na sumang-ayon ang Wood Spirit King sa kondisyong ito at handang lumipat sa lugar ng pagtatanim. Hindi lang iyon, ngunit iminungkahi din ito kay Ye Zuan na ilipat ang Heart of the Heavenly Treasure Tree sa labas sa Heavenly Treasure Tree sa planting space. Kapag nabuo na ang puso ng Heavenly Treasure Tree, ang Heavenly Treasure Tree sa labas ay malalanta sa isang iglap. Gayunpaman, ang Heavenly Treasure Tree sa planting space ay mabilis na lalago. Noong una, gustong i-transplant ng Wood Spirit King ang Heavenly Treasure Tree ng Thousand Tree Sect. Gayunpaman, ang Heavenly Treasure Tree na ito ay masyadong malaki, kaya maaari lang nilang gamitin ang paraan ng pag-condensate ng Heart of the Treasure Tree. Nang marinig ni Ye Zuan ang mungkahi na ito, natural siyang natuwa. Ito ay makakapagtipid sa kanya ng maraming oras. Matapos umalis ang Wood Spirit King sa planting space, nagsimula itong ayusin ang lahat ng uri ng hayop at pumasok sa planting space. Ang Heavenly Treasure Tree na iyon ay nakadama na. Direkta nitong ginamit ang bagong bawi na sigla nito para paikliin ang Heart of the Heavenly Treasure Tree, na pagkatapos ay dinala sa planting space ng Wood Spirit King. Kapag ang Heart of the Heavenly Treasure Tree na ito ay sumanib sa Heavenly Treasure Tree sa planting space, ang Heavenly Treasure Tree na ito ay lalago ng 1,000 metro, at ang Yuan Chi ng Heaven and Earth ay lalawak muli. Dahil napakaraming lugar para sa pagtatanim, ang Yuan Chi ng langit at lupa ay magsisimulang magtunaw, na magiging isang daloy ng tubig, na tinatawag na Espiritu Spring. Hahaha, kumita na ako, malaki na ang kita ko. Hindi napigilan ni Ye Zuan na tumawa ng malakas. Siya ay kumita ng malaking oras, siya ay talagang kumikita ng malaking oras. Kung pumunta si Luo Luo sa ganitong uri ng planting space para magtanim, tiyak na 10 beses na mas mabilis ang kanyang cultivation speed kaysa sa Hu Village. Hindi lang iyon, ang mga hayop na ito ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Ye Zuan. Kung may anumang panganib sa hinaharap, maaaring palayain ni Ye Zuan ang mga hayop na ito upang salakayin ang kaaway. Lightning Blade Mantis, Poisonous Bee King, 100-flower butterfly, green thread snake, uhaw sa dugo na lamok, at iba pa. Ang mga hayop na ito ay lahat ay sumunod sa utos ni Ye Zuan. Ngayong si Ye Zuan ay nasa 8th stage ng manifestation realm, ang mga nakapaligid na hayop ay nagkaroon na ng pakiramdam. Malamang na kahit langgam ay nakakaintindi ng wika ng tao. Kahit na ang isang daga dito ay ilagay sa Blood Rock Continent, malamang na maipahayag nito ang sarili bilang isang Panginoon. Ang lahat ng ito ay salamat sa Yuan Chi ng langit at lupa. Sa sandaling ito, ang Heavenly Treasure Tree na ito ay nalanta na, at wala ni isang buhay na nilalang sa paligid nito. Lahat sila ay inilagay sa lugar ng pagtatanim ni Ye Zuan. Ang Wood Spirits ay orihinal na mga totem ng Thousand Tree Sect, at bawat disipulo ay kailangang pumirma sa 7 Moons Pact sa kanila upang madagdagan ang mga epekto ng manifestation power sa mga halaman. Gayunpaman, magagawa ito ng Wood Spirits ng mag-isa, kaya tinulungan sila ni Ye Zuan na pamahalaan ang planting space upang madagdagan ang produksyon ng Heaven and Earth Treasures. Hindi lamang iyon, ngunit dati ring nakakuha si Ye Zuan ng mga Fire Spirit, Earth Spirits, at iba pang mga hayop. Inilagay na rin niya ang lahat. Luo Luo, halika, huwag ka nang magtanim sa Hu Family Village. Dadalhin ka niyang master sa mas magandang lugar, sabi ni Ye Zuan sa kanyang puso.
Pagkatapos, sinira niya ang kawalan at bumalik sa Hu family village. Young Master, anong mas magandang lugar? Si Luo, na nakaupo sa tabi ng Spirit Spring, ay kinusot ang kanyang malalaking mata at nalilitong nagtanong. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, inilagay na siya ni Yezuan sa storage space. Kasabay nito, bumalik si Yezuan sa mga guho ng Thousand Tree Sect at isinara ang walang laman na pinto. Anong uri ng treasure land ito? Bakit napakarami ng yuan chi ng langit at lupa? Nagulat si Luo. Ito ay isang bagong independent space na binuksan ko, Young Master. Mula ngayon, maaari mong linangin sa pamamagitan ng Spirit Spring na iyon. Nag-set up na ako ng Spirit Gathering Formation doon. Agad na itinuro ni Yezuan ang daan para kay Luo. Ang Spirit Spring sa planting space ay nabuo sa pamamagitan ng liquefaction ng yuan chi ng heaven and earth. Nag-set up pa si Yezuan ng isang mataas na antas ng Spirit Gathering Formation doon upang mapadali ang pagtitipon ng yuan chi ng langit at lupa. Higit pa rito, nag-imbak din siya ng maraming sariwang dugo sa gilid. Napuno ng sigla ang kanyang sariwang dugo. Kung iiwan ito sa gilid ng mahabang panahon, magkakaroon din ito ng epekto ng pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Bagamat ang yuan chi sa lugar ng pagtatanim ay halos kapareho ng sanga ng Thousand Tree Sect noong nakaraan, hanggat ang bagong Heavenly Treasure Tree na ito ay naibalik sa tuktok nito, kung ito ay ang yuan chi ng langit at lupa o ang iba't ibang mga hayop, lahat sila ay mapapabuti ng isang antas. Sa wakas ay hindi na nakahiwalay at walang tulong si Yezuan. Mula ngayon, maaari na niyang ipatawag ang mga halimaw na ito para ipaglaban siya. Ding! Naabot na ng yuan chi sa planting space ang standard. Tumaas ang level ng planting space. Isang system notification ang tumunog. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Siya subconsciously glanced sa interface at natanto na ang planting space ay isang antas. Kabanata 1140. Kapag tumaas ang antas ng lugar ng pagtatanim, tataas din ng husto ang espasyo. Hindi lamang iyan, madaragdagan din nito ang rate ng paglago ng mga kayamanan, ang kasaganaan ng yuan chi, at ang rate ng paglago ng mga nilalang sa lugar ng pagtatanim. Sa anumang kaso, mayroon lamang mga pakinabang at walang mga disadvantages. Kung ang planting space ay tumaas sa level 3, ito ay makakapag-imbak ng mga tongtian beast. Sa hinaharap, maaari pa itong mag-imbak ng mga tao at hayaan silang magtanim dito. Sa kabuuan, napakaganda ng planting space na ito. Maaaring mag-save si Yezuan ng maraming bagay sa hinaharap. Hanggat nagpapatuloy si Yezuan, ang lugar ng pagtatanim ay maihahambing sa isang kontinente, at siya ang magiging master ng kontinente. Kung pag-uusapan, nasakop na ni Yezuan ang lahat ng mga tribo sa mga guho ng Thousand Tree Sect. Hanggat gusto niya, maaari niyang lipulin ang lahat ng mga koponan sa Rexhosa City. Bagaman wala akong nakuhang mga kayamanan, na-activate ko na ang planting space at isang malaking tribo. Ngayon, kahit na makilala ko ang City Master ng Rexhosa City, hindi ako matatakot. Biglang napuno ng kumpiyansa, si Yezuan. Sa mga guho ng Thousand Tree Sect na ito, bagamat ang kanyang lakas ay hindi ang pinakamahusay, walang sinuman ang maaaring magbanta sa kanya. Kaya naman, maaari siyang lumabas ng lantaran. Kung sino man ang nang-ahas na magkaroon ng anumang mga ideya tungkol sa kanya, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Gayunpaman, sa kanyang muling pagpasok sa Tengman Ocean, isang itim na figure ang dahan-daang lumakad patungo sa kanya mula sa malayo. May tao dito, nanginginig si Yezuan. Ang mga nakapaglakad palabas ng Lost Forest ay mapalad o malakas. Gayunpaman, si Yezuan ay may 10,000 hayop. Kahit na magtipon ang lahat sa Rexhosa City, baka hindi nila siya mapatay. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ng malinaw ang mukha ng figure, hindi napigilan ng kanyang mga mata na ilabas ang layuning pumatay. Kahit nakamaskara ang taong naglalakad palapit sa kanya, pamilyar na pamilyar sa kanya ang aura sa kanya. Mo Xiaoyi, ikaw ba? Bulalas ni Yezuan. Paano niya naisip na ang taong nasa harapan niya ang target ng kanyang revenge mission? Si Mo Xiaoyi. Hindi lang siya ang hindi umasa. Kahit si Mo Xiaoyi ay hindi ito inaasahan. Sok. Maswerte ka na naligtas ka nung Heavenly Dragon na yun last time. Tingnan natin kung paano ka tatakas ngayon.
Sabi ni Mo Xiaoyi na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Noon, bagamat ang kanyang dibdib ay tinusok ng mini Heavenly Dragon, buti na lang at natakot sa kanya ang mini Heavenly Dragon at hindi siya pinatay. Ngayong nakabalik na ang mini Sky Dragon sa Life Sacred Land, sino ang makakapagligtas kay Yezuan? Noong araw naka-level ko si Mo Xiaoyi, hindi ko siya matalo. Ngunit ngayon, ako ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya, at mayroon akong isang malaking bilang ng mga kakaibang hayop na tumutulong sa akin. Hanggat hindi siya nagse-set up ng space ceiling formation, kahit hindi ko siya matalo, makakatakas pa rin ako. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat isa na siyang kaharian na mas mataas kaysa kay Mo Xiaoyi, si Mo Xiaoyi ay isa pa ring reincarnator, kaya 30% lang ang tiwala niya. Kahit nasa pagdaragdag ng mga kakaibang hayop na iyon, ito ay 50% lamang. 50% pagkakataong mapatay si Mo Xiaoyi. Ito ay isang panganib na maaari niyang gawin. Sa sandaling ito, nakita ni Yezuan ang daliri ni Mo Xiaoyi na bahagyang nanginginig. Ang isang hibla ng Xin Shi ay bumagsak sa isang sinulid at nalipat sa lupa. Hindi maganda, ang taong ito ay nagse-set up ng isang space ceiling formation. Nagtaas ng kilay si Yezuan at nagmamadaling umatake. Mayroon siyang 50% pagkakataon na mapatay si Mo Xiaoyi, ngunit mayroon ding 50% posibilidad na matalo, kaya kailangan niyang tiyakin ang kanyang sariling kaligtasan. Kapag natapos na ni Mo Xiaoyi ang pag-set up ng space ceiling formation, ang Eye of the Void ay hindi na magagamit. Nalaman mo, malamig na bamantong hininga si Mo Xiaoyi. Sa pagkakataong ito, determinado siyang patayin si Yezuan. Kahit na hindi nakaset up ang space ceiling formation, tiwala siya na kaya niyang talunin si Yezuan ng labis na hindi niya magagamit ang Eye of the Void. Mata ng kaluwalhatian. Pagsabog ng dugo kamao. Golden Dragon Catcher Hand. Inilabas ni Yezuan ang lahat at direktang ginamit ang kanyang banal na kakayahan. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas kapaki-pakinabang ang kanyang mga kamao. Si Wei Zhenchen, na nasa ikasyam na antas ng Manifestation Realm, ay nanguna din sa paglusot sa himpapawid at umatake na parang Diyos ng digmaan. Anak, ngayon ang araw na mamatay ka. Umungol si Mo Xiaoyi at sinunggaban ang pag-atake ni Yezuan. Asher Dragon Claw, isang Asher Dragon Claw at isang gintong kamay. Ang nagbanggaan, na lumikha ng shockwave na nagpalipad sa mga baging sa lupa. Ang paglipat na ito ay katulad ng Dragon Catcher Hand ni Yezuan, ngunit ito ay nasa mas mataas na antas. Isa itong upper-level manifestation martial art. Si Yezuan, na gumagamit ng Eye of Insight sa buong panahon, ay kinopya ang paglipat na ito pababa. Ding! Matagumpay na nakopya ang Asher Dragon Claw. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Pagkatapos ng notification ng system na ito, nagkaroon ng isa pa. Ding! Ang Asher Dragon Claw at Dragon Catcher Hand ay makakapagsiguro ng perpektong martial art fusion. Gusto mo bang magpatuloy? Ang system notification na ito ay nagulat kay Yezuan. Martial art fusion. Bigla niyang naalala na may advancement path para sa martial art fusion sa kanyang Sword God bloodline. Gayunpaman, ang martial art fusion na ito ay isang malaking bitag, kaya nakalimutan na ito ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na ito ay ma-trigger ngayon. Siyempre, hindi ito isang normal na pagsasanib, ngunit isang perpektong pagsasanib ng martial art. Ang rate ng tagumpay ay 100%. Fusion. Hindi na nagsalita pa si Yezuan at direktang tumugon sa kanyang isipan. Matapos ibawas ng system ang ilang Super Dev Art Crystal, nag-prompt itong muli. Ding! Pinagsama ang Asher Dragon Claw at Dragon Catcher Hand. Ang Fusion Martial Art ay magiging Asher Dragon Claw 8 Powers. Gusto mo bang matutunan ito? Oo, ding! Natutunan ng host ang Asher Dragon Claw 8 Powers. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Gayunpaman, isang sandali lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Ang shockwave mula sa banggaan ng Asher Dragon Claw at Dragon Catcher Hand ay hindi pa kumalat. Gayunpaman, nakakuha na ngayon si Yezuan ng bagong martial art, Asher Dragon Claw 8 Powers. Bukod dito, ang 8 forces ng left Asher Dragon na ito ay isang Nether Passage Divine Ability. Haha, Mo Xiaoyi, patay ka na.
Biglang tumawa ng malakas si Yezuan. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang kuko at tumangay kay Mo Xiaoye. Asher Dragon Claw 8 Powers, First Move, Dragon in the Field. Isang Golden Heavenly Dragon ang biglang lumitaw at kumamaw kay Mo Xiaoye. Nagtaas ng kilay si Mo Xiaoye. Nalaman niya na ang paglipat na ito ay hindi Dragon Catcher Hand. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa Dragon Catcher Hand. Gayunpaman, bilang isang mamamatay tao, ang bilis ay isang napakahalagang katangian, kaya madali niyang naiwasan ang kuko na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, Asher Dragon Claw 8 Powers, Second Move, Double Dragons Playing with a Pearl. Isa pang Golden Sky Dragon ang lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, dalawang Sky Dragon na ang magkasamang umaatake. Kahit na naiwasan ni Mo Xiaoye ang nakaraang pag-atake ng Golden Sky Dragon, hindi ito nawala. Ano? Nagulat si Mo Xiaoye. Nalaman niyang mas malakas ang pangalawang kuko kaysa sa una, ngunit madali pa rin niya itong naiwasan.